Ang malungkot, 65% po ng 2025 budget. Ito pong budget, yung pinadedeklara nating unconstitutional, ay had been released. Na-i-release na po ng DBM. Kaya tayo ay sinasabihan at inaakusahan at destabilizer. Kitang-kita natin ang motibasyon ng Marcos administration. Paspasin ang pag-release ng pera sa 2025 budget. Bakit? Natatakot po sila na mag-issue ng TRO at maging permanent injunction at ideklarang unconstitutional itong 2025 budget. Nagmamadali po sila para po magamit nila yung kanilang AKAP, yung kanilang AIX, yung kanilang unprogrammed appropriation, yung kanilang korupsyon, yung kanilang pork barrel, yung tinatago po nila sa mga flood control programs kuno na nandyan naman po talaga ang taguan, ang parking ng kanilang korupsyon. Alam mo ninyo, of the 6.326 trillion, 6.326 trillion pesos budget natin sa 2025, na ilabas na po, na-release na ng DBM. January pa lang, unang buwan ng taon, 65% niyan. Ang 65% po ay nagkakahalaga ng 4.1 trillion pesos. 4.1 trillion pesos, ang daming pera po nun na ilabas na po ng DBM sa loob lamang ng buwan ng January or Enero. Ang laking pera po nun, 4.1 trillion pesos ubos na, na-release na po ng DBM. At ang natitira na lamang po sa 2025 budget ay 2.22 trillion pesos. 2.22 trillion pesos. Nakakalungkot, sabi ko nga ho, na bagamat nag-set na po, nagtakda ng oral argument ang Korte Suprema, sana ho ay maintindihan din nila at maunawaan yung urgency ng sitwasyon. Ito nga ho, nailabas na yung 65% ng 2025 budget. Ang natitira na lang ay 2.22 trillion. At ito ho ang talagang nakakagulat, nakakagalit, yung 531.37 billion. Ulitin ko 531.37 billion pesos na para sa unprogrammed appropriation ay na-release na. Unprogrammed appropriation, na-release na ho ng buwan ng Enero. Saan ka nakakita na yung unprogrammed appropriation ay naging priority? Ang unprogrammed appropriation po ay maisasakatuparan lamang pag may sobrang koleksyon. O di kaya may sobrang pera, o di kaya nakautang ang gobyerno. Inuna po nila yung unprogrammed appropriation, prioridad nila yung unprogrammed appropriation. 531.37 billion pesos. Unprogrammed appropriation, ito po yung sinasabi nating pork barrel ng mga tiwaling mangbabatas. Diyan nila tinatago yung AKAP, yung ang kakapal ng aming pitaka, yung AIX. Diyan po nakatago yan, yung kanilang flood control programs, yung flood control funds, yung ginagamit po nila pang cat's eye, yung ginagamit nila pang rock netting, yung kung ano-ano pa pong kapritsyo at luho ng mga mambabatas. Dito po nakatago yan sa program appropriation. Nakakapanghina dahil na-release na po ng DBM ang halagang 531.37 billion sa unprogram appropriation. Inuna pa yung unprogram appropriation. Alam mo ninyo yung unprogram appropriation, magagamit mo lamang ho yan pag may sobrang koleksyon ng gobyerno, pag may sobrang pera, pag may sobrang kita, o kaya pag may bagong utang. Ito, January pa lang, ng ngayon kasalukuyang taon na ilabas na. Pangalawa, yung budget po ng DPWH, yung Public Works, nag-release na po ang DBM ng 542.88 billion pesos sa Public Works. 542.88 billion pesos ang na-i-release na ng DBM sa DPWH. Ang equivalent po nitong 542.88 billion pesos ay 41% ng buong budget ng DPWH para sa buong taong 2025. Yung 542.88 billion, ito po'y 41% ng 1.088 trillion allocation o pondo ng DPWH. January pa lamang ho, release na ng DBM ang 65% ng ating 6.326 trillion pesos budget. Kitang-kita mo, nagmamadali, hayok na hayok sa pera ng Pilipino
nais nilang mailabas agad ito bago pa makapag-issue ng TRO o dili kaya ay magkaroon ng permanent injunction at madeklarang unconstitutional, illegal, invalid, unlawful, immoral at criminal itong 2025 budget ng Marcos administration. Mga kababayan, nakakabahala po itong isinambulat na pagpapahayag ni Atty. Vic Rodriguez at mukhang ito rin po ang nauna ng inilabas na impormasyon ng Department of Budget and Management na katapusan pa lang ng January 2025, naubos na po ang ating 65% ng budget for 2025. That's around 4.1 trillion pesos na expended budget. Pag sinabing expended, nagamit na o naibaba na o naipalabas na. January pa lang po o February pa lang ngayon, magdadalawang buwan pa lang, mayroon pang 10 buwan. Pero 65% na po ng budget ang nai-release. Medyo pambihira po ito. Although last year, as early as August, ay 85% na po ang naubos. At mga isang quarter pa, may 15% na lang ang natitira. Pero ngayon, mas pambihira po ito lalo pa. Mukhang habang nagkakaroon po ng proseso sa pagre-review ng constitutionality and validity nitong budget 2025 o yung GAA, yung General Appropriations Act, ay mukhang inuubusan na ng pondo ng gobyerno ni Marcos Jr. at inirelease na po ang mga malalaking bahagi ng pondo. Out of the 6.3 trillion pesos na budget, 4.1 trillion pesos na po ang naiparelease. 65%, that is extraordinary. Hindi po yan nangyayari. Paano po hindi man natin hinihingi na may mangyaring mga sakuna o mga kalamidad? Wala tayong magagamit na bastante na pondo sapagkat inubos na, napagpaparelease na supposedly ang proper financial or fiscal and budget management principle dapat doon sa second semester at least mga ngalahati ang budget na magagamit. That means second semester, mga June. Medyo understandable pa kung June, pero first month pa lang, first 2 months pa lang halos ng kasalukuyang buwan, January and February, halos na ipa-release na po at na-expend na o nagamit na o pinagamit na ang budget na umaabot ng 65% of the 6.3 trillion pesos. That means mga 4.1 trillion pesos. Ito pa ang nakakabahala. Maliban po dyan, inamin din po ng Department of Budget and Management in their public announcement as part ng public information na nai-release na po ang 531 billion pesos na mga unprogrammed items. Supposedly po, ang unprogrammed items, magkakaroon lamang po yan ng pondo kung may savings at the end of the year or towards the last quarter. Kung mayroong malinaw na pagkukuha na ng pondo para punduhan mo. Sapagkat pag unprogrammed budget po yan, hindi siya priority. It will only be given funds kung may availability of resources o may collection na sobra doon sa mga nakaprogramang kailangan mabudgetan. Yan pong principle ng unprogrammed appropriations. Subalit, January, February, 2 buwan pa lang po, pinarelease na ang 531 billion pesos ng mga unprogrammed items na ito po ang pinagdududahan na ng taong bayan na dito pinapasok ang mga pork barrel. Kapag unprogrammed po ang isang item, hindi siya priority. Bakit nagkaroon ng 531 billion pesos na pagpaparelease ang DBM at hindi naman yan i-release kung hindi po iminamando ng presidente? The DBM cannot do the actions all by themselves. Under po yan sa Office of the President. So, ibig sabihin po, Jobs, kasi please salde, ang may minamadali. They are rushing up things pagdating po sa pundo ng bayan. Maria Provinciana, walang kasawasawang magpapakulay. Thank you, ma'am, sa iyong pagsusuporta sa Ka Eric Celis YouTube channel. This is very anomalous. This is very scandalously dubious and questionable. Sapagkat wala pa pong nangangalahating taon sa fiscal year natin
65% na ng ating budget ang naubos na ipababa at na-dispense na o na-expend na. Bakit naman po pati ang hindi lamang ang anomalous, questionable na volume of funds ang inilabas sa unang 2 buwan na parang minamadali para technically magiging immaterial ang magiging desisyon at paghatol ng Korte Suprema sakali mang sabihin niya na tawag nito, sakaling sabihin ng Korte Suprema na unconstitutional, invalid at may mga legal question na hindi pwedeng maipatupad ng lubusan ang General Appropriations Act of 2025. Magiging moot in academic and immaterial ang magiging desisyon ng Korte Suprema sapagkat pinapaubos na ang pondo as early as February. 65% na ang nailabas na pondo at included pa ang pinagkukuhanan ng questionable na mga pondo na ipinasok nila. Yung mga illegal insertions nito, karamihan nandyan din po sa unprogrammed items. At pag sinabi po muli na unprogrammed items, hindi yan priority. Samantala po mga priority like PhilHealth dapat pinunduhan yan. Wala. Zero budget. Modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, tinanggalan ng 15 billion pesos. Ano pa? Ang tertiary and secondary education para sa scholarship, wala din. Halos 45 billion yan. At sa basic elementary education support for facilities and computer and other technical requirements para po mapa-improve ang ating mga support quality infrastructure for public sector education, sa elementary mga 12 billion pesos yan. So halos close to 60 billion po ang pondo na kinuha mula dyan sa public sector education at inilipat po sa unprogrammed items, no? Ang karamihan sa mga unprogrammed items, mga infrastructure po ito na mga hindi naman po na iprograma ng National Expenditures Program or NEP doon sa budget entry ng ito po ipinasa for deliberation sa Kongreso at approval, subalit nagkaroon ng pagpupundo at napakalaki ng nai-release 531 billion dito sa mga pinalusot at kukurakutin na mga pondo na nakatago sa unprogrammed items. So, nararapat po na dapat ito maimbestigahan. Pero sino mag-iimbestiga? Sino po ang mag-question nito? Sapagkat hindi naman gagawin ng Department of Budget of Management na magpaparelease nito kung wala pong imprimatur at go signal na nanggagaling sa presidente. Yun. So, mga kababayan, bagamat hindi pa po na lubusang nauubos ang natitirang mga 2.2 trillion pesos, subalit nakakabahala po ang itong mabilisan, apurado, at very obvious na minamadali, nirarush up na pagpapaubos sa budget ng 2025 na iniiwasan nilang ito ay mahabol o gawa ng desisyon ng Korte Suprema na hindi po ito maipatupad. So ano pa ang pipigilan ng Korte Suprema at ano pang bisa ng desisyon ng Korte Suprema kung pagdating po ng Abril ay ubos na at halos said na ang pondo at 10% na lang ang maiiwan sa budget na ito, NAGA 2025. So talagang maro-maro, no? Magulang itong si Marcos. No, February pa lang ka Eric, 65% ng ginamit. Tama po. Always watching from Benguet, Joy Barbosa. Thank you So kailangan po magmatiyag tayo dito. Magsasalita po tayo at kailangan po natin ito ibulgar sa public opinion at sa public discussion. And I think the Senate Committee on Blue Ribbon dapat po itong imbestigahan pagbalik nila sa June 2, bakit ganito kabilis po ang mga pangyayari sa pagpapaubos at paggamit sa budget for 2025 na halos 2 buwan pa lang po ang nakakalipas sa buong taon ay halos said na umaubos ng budget. At bakit minadali din na palusutin po itong tinatawag na unprogrammed items na pinunduhan kaagad ng 531 billion pesos. Ayun. So mabigat po ito sapagkat dapat ang unprogrammed items, kung mayroon kang excess o mayroon kang savings sa magandang koleksyon sa revenue, pwede yon. Kukuha ka doon para magkaroon siya ng appropriations at magkaroon ng actualization
doon sa naitakdang budget kung may sobra. So usually ang sobra, ma-determine mo yan doon sa mga pagdating ng last quarter or October, November, kung pwedeng ipagpapatuloy na mapunduhan. Bakit February pa lang, binigyan na ng 531 billion itong mga questionable at nakakaduda na mga items na nasa unprogrammed na component ng GAA 2025. Number 2, magkakaroon lamang po ng pondo ang mga unprogrammed items kung mayroong mga bagong revenue na napasulpot, new revenue, o mayroong mga new loans na kailangan talagang punduhan ang unprogrammed dahil ito ay kailangan ng maipatupad dahil sa kanyang kabuluhan at kahalagahan sa pangkabuang pangangailangan ng ekonomiya o ng anumang ahensya o ng programa ng gobyerno na dapat maidugtong kung kaya kailangan bigyan ng pondo ang unprogrammed items. So wala pa pong pondo dapat dito, subalit in a matter of 60 days upon the start of the year 2025, talagang minadali na palusutan, buhusan ng napakalaking amount, 531 billion pesos po ang sa unprogrammed budget. Samantalang zero budget sa PhilHealth, tinanggalan ng budget ang ating modernization ng Armed Forces of the Philippines, halos 60 billion pesos po ang kinuha na budget para sa pagsuporta sa pagpapa-improve ng kailangang services para sa public education mula elementary, high school, and tertiary level, at pati po ang mga budget ng NCIP para sa mga katutubong pamayanan. At marami pa pong mga kailangang budget ang pagpapalakas ng ating agrikultura. Halos walang budget po ang modernisasyon ng agrikultura. Halos lugmok po ang irigasyon, halos lugmok po ang ating mechanization, at halos walang subsidy support para magkaroon ng dynamic market activity and support, pati po mga farm-to-market roads. Wala pong ganitong mga napupunduhan ng gobyerno para maging tuloy-tuloy sana ang ating pagsusumikap na magkaroon ng mga fundamental na pagbabago sa kalagayan ng ating ekonomiya, lalo na po sa kanayunan. Wala po ang ganyan. Patuloy po na lugmok sa kahirapan ang mga magsasaka, manggagawang bukid, mga magbubukid, mga mangingisdang maliliit, ang kanilang kabuhayan, pati na po ang mga katutubong pamayanan. Ayan. So, bantayan natin ito sapagkat the Commission on Audit or COA can make immediately a quarterly review. Saan napunta at bakit ginamitan at ginamit na ang 531 billion pesos na ginagamit na para sa unprogrammed budget, which is, or items, which is very anomalous. Questionably po talaga ito. So we're calling on Commission on Audit to make a motu proprio review. Bakit ganito po ang nangyari? Nauna pang binuhusan ng pondo na hindi naman nararapat ang mga pinalusot na mga items na wala sa programa ng budget, subalit pinunduhan ng napakalaking mga pondo by the hundreds of billions, at ngayon nga 531 billion na ang ipinundo dito sa napakaduda at napakasindikato na pinatago na mga proyekto ng mga kongresista at ng ilang senador at kinonsinti ni Marcos dahil makikinabang siya dito sa mga unprogrammed items na ito. Ayan.